Maraming salamat, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, at magandang gabi sa lahat. Magandang gabi. Mr. Speaker, the DFA listed as one of their accomplishments in their budget presentation the removal of the Philippines in the UN Monitoring Agenda on Children and Armed Conflict, or CAAC. On June 23 this year, Mr. Speaker, the DFA announced that the 2024 report of the UN Secretary General on Children in Armed Conflict, that the situation of the Philippines would be removed from the agenda of children and armed conflict in 2025. This was confirmed by the UNICEF Regional Director for East Asia and the Pacific just last month. Mr. Speaker, the Philippines first appeared in the annual Secretary General's report in 2003 for reported and then validated grave child rights violations. Since November 2024, the Philippines ramped up its cooperation with the UN, where the Philippines presented its roadmap and reaffirmed its commitment to long-term child protection. My question, Mr. Speaker, to the distinguished sponsor is, what is the role and what is the extent of participation of the department in this process of a removal from the UN monitoring agenda on CAAC? Is this something that the DFA actively pursued in the past year? Mr. Chair, to the first issue that was concerned, number one, after 17 years, we removed that because of the result of the peace process that we had done in Mindanao. This is born out from the restructuring of the ARMM, from that of the previous agreement that we had with the Bangsamoro Autonomous Regional Government, and also and the decrease of the communist presence in the countryside, Mr. Chair. So again, it's according to the DFA, it is actually something that would manifest an accomplishment, Mr. Chair, because there's no substantial issue or cases, individual cases that have to be looked into insofar as the issue of the good lady is raising, Mr. Chair. Number two, the Department of Foreign Affairs is still continuously working with will continue with the Council for the Welfare of Children, Mr. Chair, as of this moment, Mr. Chair. And will continue on working with that organization, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Speaker, news reports would show that the basis for the removal from the annexes of this annual report was the lower cases of grave child rights violations in the Philippines. Hindi naman po na walang substantial na mga kaso. Meron pa rin na mga malalang paglabag sa karapatan ng mga bata. Ngunit ang sinasabi ay ito raw ay bumaba. Ngunit, Mr. Speaker, meron ding mga reaction. Kasi ang mga child rights groups po natin, nung nabalitaan nila ito, nitong June 2025, sila ay nag-raise din ng concern. Nababahala sila dahil sa kaso na maraming mga reports ang hindi makarating sa mga kinauukulan dahil sa sinasabi nila, Mr. Speaker, and I quote, prevailing culture of fear, prevalent military presence in communities, red tagging, various attacks on human rights and child rights defenders, and limited communication access. Ayan, kaya kumbaga, mayroong hindi lang pagkagulat, kundi sa ngayon, mayroong seeming opposition doon sa removal ng monitoring. Dahil bagamat ito ay isang magandang balita, na tayo ho ay natanggal dun sa watch list, in simple terms, ay nababahala rin ang ating mga child rights groups at iba't ibang network na nagtatrabaho para sa karapatan ng mga bata na saan na ba pupunta itong ating mga child rights network groups, ang kanilang mga pamilya, mga
nakakaalam ng kanilang kalagayan para magkaroon ng isang impartial, independent na monitoring at validation ng mga cases na ito. Ano po ba, Mr. Speaker, ang magiging implication nitong pagtatanggal sa monitoring kung hindi na ang dating mekanismo na Country Task Force on Monitoring and Reporting na pinamumunuan ng UNICEF at ng mga civil society organizations, ano na ang maaasahan natin na kapalit, no? Pagdating sa reporting, monitoring, validation ng mga cases ng mga child rights violations dito sa Pilipinas. Mr. Chair, yung una po yung out of the 41,000 po na cases, Mr. Chair, sa Pilipinas po is 29 lang. 9 lang po ang active cases. Hindi ho ibig sabihin ng DFA, tinanggal po nila sa mga annexes of priority itong issue na ito. Ibig sabihin, wala na pong nangyayari. In fact, bumaba nga po yung kaso. As again, also admitted by the lady interpellator, Mr. Chair. Ngayon, ang magiging resulta po niyan, we have a stronger ownership of the case, Mr. Chair. In fact, ang mangyayari po is magiging local urgent matter po ito ng DSWD. Magiging part po ito doon sa, I guess, ang DFA then will also take part in the interagency committee for the monitoring of these special cases, no, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Speaker, Your Honor. So, patuloy po, apart from yung domestic level approach and prevention mechanism, patuloy din po yung pakikipag-participate ng ating DFA sa mga international na discussion and fora pagdating po sa issue na ito, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, ang isa din no, sa highlight no, ng mga pinagsama-sama nating mga pahayag mula sa child rights organizations na ibibigay at isusumite natin sa DFA no, para mapag-aralan nyo rin ay yung takot nga maski na magsumbong, mag-report, mag-file ng reklamo dahil dun sa takot na sila ibalikan, yung fear of reprisal, yun talagang isa no, sa pinakamalaking hadlang no, para matiyak natin na kung ano yung bilang na nasasaad sa mga report na ito, sa monitoring mechanism na ito, ay reflective ng kung ano talaga yung nangyayari sa ating mga communities. Isang bagay na gusto pa nating palakasin. No, kaya nga sa umpisa ng araw na ito, maaga ho tayong nagsimula no, sa ating budget deliberations. Ang isa sa naging panawagan natin, kung meron pang mga nakikitang mga lump sum funds o mga pondo na hindi tayo sigurado kung saan napupunta, ilagay na natin sa Commission on Human Rights no, para matiyak na yung takot na yan sa reprisal ay matutugan na natin sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang magrereklamo, ang magsusumbong may proteksyon laban sa kahit anong tipo ng pagbabanta o ng atake. Kaya, Mr. Speaker, doon naman sa 6 na commitment, the 6 commitments recommended by the UN Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict for the Philippines to get done in 5 years based on the Children Protection Agenda. One of the commitments recommended is the inclusion of the Department of Foreign Affairs in the Interagency Council on Children in Situations of Armed Conflict. So, Speaker, ano ang magiging partikular na gampanin ng DFA pagdating sa pagpaparticipate at pagiging parte, sa pagiging kasapi ng Interagency Council na ito? Ang unang-una po, ito sa Interagency Committee for Monitoring of Children in Conflict, Mr. Chair, in-infuse po ng Department of Foreign Affairs kasi sa ASEAN po, sa region, actually considered po ang case ng Philippines as one of the best, no? Tawag nga nila pathfinders because nga sa mga children in conflict, nakita naman po natin sa kaso sa Mindanao, bumaba ho talaga.
So ang ginagawa po ng Department of Foreign Affairs as part of this council or this interagency committee ay to make sure na kung ano po yung ginagawa natin locally would be at par with the international standards. Kasi nga po may mga convention nga po na kailangan nating i-deliver commitment po natin sa international commitment natin at makikita po nila magre-reflect po ito sa implementation sa ground. So yun po yung magiging isa sa magiging key points na pagtutuunan ng pansin ng Department of Foreign Affairs pagdating po dito sa pagsugpo completely dito sa kaso ng children in conflict, Mr. Speaker, Your Honor. With that role, Mr. Speaker, will there be a mechanism for stronger and heightened public participation and CSO participation to ensure that we're able to also get their inputs, insights, as well as reports from the ground? Yeah. Mr. Chair, ito pong interagency committee for the monitoring of children in conflict, kasama po dito yung CSOs kasi naniniwala po ang DFA na isa po sa pinagkukunan ng valid, legitimate at right on time na mga information po ay galing po sa ating mga sa ground na nanggagaling po din sa mga civil society organizations. So very important po ang role nila. So kasama po sila dito sa committee na ito. In fact, kasama po dito sa committee na ito, Interagency Committee, ang Human Rights Commission po para matugunan din po yung mga violations of rights na itong mga kabataan na ito na naluluklok sa giyera, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, maaari nating malaman kung sino yung dalawang civil society organization na kabilang ngayon sa Interagency Committee. Sang-ayon sa batas, dalawa ho, no? Tama po ba? Yung kasamang mga CSOs. Meron pong agency at the top of my head. Ang sinabi po ni is yung NGO working for the welfare of children, that's number one. Dalawa po yun ang sabi po sa DFA. Pero yung isa po, parang magbibigay na lang po kami lang listahan itong dalawang CSO at NGO po sa kanilang tanggapan po sa ating good interpolator po, Mr. Chair. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, sa darating din na Oktubre ay bibisita ang UN Special Representative of the UN Secretary General on the Children in Armed Conflict in the Philippines. What are the plans of DFA in preparation for this? Meron ba tayong mga gagawin na mga workshops, focus group discussions, bilang paghahanda ng report, ng posisyon ng Pilipinas pagdating sa mahalagang issue na ito? Opo, ina-anticipate po ang pagbisita sa atin po ng itong official na ito from the UN. Currently pinag-uusapan po kung anong magiging preparation at kung anong klaseng mga events or mga seminars or discussion talks or conferences locally ang nais po ng gobyerno ng Pilipinas na ihain para po mapabigyang importansya ang pagbisita po ng ating UN Secretary General. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, wala pa tayong plano. Sa ngayon po in-anticipate po yung because that would also depend on the actual visit, the date. I believe there's no exact date yet as to the visit, so that's why we are just discussing. This is still under advisement. And because the preparation would entail actual funding, Mr. Speaker, Your Honor. So para hindi ho tayo ma-tie up with expenses, pinag-uusapan po kung ano yung mga posible. And that would also depend on the duration of the stay of our guests, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, pwede bang mag-host ng dialogue ang DFA with CSOs working on children's rights? At yung may mga concerns po tungkol dito sa removal ng Philippines sa UN monitoring on CAAC bago itong pagbisita ng ating SRSG on CASC. Yes, makikipag-coordinate po tayo ngayon sa DSWD kasi sila po yung lead ng committee na ito, pero definitely po kung ano po yung magiging tugon at kung ano pa yung information at ano pang klaseng koordinasyon ang gagawin po ng Department of Foreign Affairs as part of this committee,
Interagency Committee, gagawin po niya para at least ma-promote at ma-widen yung participation ng CSOs and NGOs, Mr. Speaker, Your Honor. Kung yun po yung ninanais ng ating kagagalang-galang na representante from Gabriela Party List. Yes, Mr. Speaker, maganda na magawa natin ito ngayong buwan. Yes po. So, para matiyak natin na kung bibisita ang ating UNSRSG, kung meron tayong nakaligtaan, naiwanan, o hindi na isama, no, na mga concerns mula sa mismong mga child rights organizations at mismong mga bata na nagpa-participate sa mga usapin na may kinalaman sa seguridad, sa kapayapaan, hustisya at karapatan, marinig natin ang kanilang mga boses at mapalawak natin ang mga mekanismo para sila ay makapag-ambag sa usapin na to, Mr. Speaker. At abangan natin ang balita mula sa DFA. Yes po. Actually, Mr. Speaker, Your Honor, itong Nobyembre po, next month, kung di ako nagkakamali dito po sa datos, magkakaroon po ng official visit po yung SG po, no? For violence versus against children, Mr. Speaker, Your Honor. So ito po yung ina-anticipate po na pagbisita at pinaghahandaan po ng Department of Foreign Affairs, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, Mr. Speaker, yun nga yung ating nabanggit na meron tayong expected no, na visit. No? Kaya kinakailangan nasa paghahanda no? Kasama yung ating mga civil society organizations. Bakit, Mr. Speaker, ang ilan mo sa mga concerns no, pagdating dito sa removal ng UN monitoring, number one ho yung issue sa neutrality ng verifying reports dahil habang nandyan ang Commission on Human Rights sa ating Interagency Committee, nandyan din ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na historically dun sa monitoring ng UN, meron din silang mga naitala ng mga grave child rights violations. Ang CHR naman, no, they are expected to share in the government reporting, but the CHR Charter Bill, which aims to strengthen the CHR services to investigate violations of the state as an independent body, is still pending before the 20th Congress. Matagal na ho yan na sinusulong ng CHR, paglalagay ng ngipin no, sa kanilang charter, pero matagal na hindi pa naipapasa no, dito sa kapulungang ito. Pangalawa, Mr. Speaker, pagdating naman sa Philippines Makabata Program, na wini-welcome po ng representasyon na ito dahil meron tayong hotline no, na kumbaga pwedeng tawagan, susumbungan. Ang feedback naman ho na ating nakuha ay hindi sapat at hindi rin accessible at hindi nagbibigay agad ng security doon sa magre-report na tao, no, against surveillance, threats, or harm. Kumbaga, again, no, yung takot sa resback o yung takot na sila ibabalikan. Third, Mr. Speaker, the 6 commitments do not include improving accountability of state agent perpetrators. May kinalaman pa rin dun sa kapangyarihan ng CHR, no, at paglalagay talaga ng ngipin no, sa kapangyarihan ng ating komisyon sa karapatang pantao. At pang-apat, Mr. Speaker, wala ding mention ng assurance no, sa impartial and very thorough investigation of alleged human rights violation. Again, Mr. Speaker, ito ay pagsilip pa lang. No? At paski ho kami ay asahan nyo na magiging parte na magtutulak doon sa mga lumapit sa ating CSOs, mga Child Rights Network, na matiyak na itong mga concerns na to makakarating sa inyo. Dahil DFA mismo ay kabilang no, dun sa proseso ng nagdidinig at nag-uulat ng mga child rights violations na ito. Ngayon, Mr. Speaker, sa iba naman ho na usapin, marami ho sa aking concerns na raise na ng previous interpellator. Pero ito na lamang po panghuli ay tungkol sa issue ng automatic conversion of Philippine driver's license to Italian driver's license. Ito pong particular na issue na ito ay nagmula sa ulat na dinulog sa representasyon na ito mula sa Migrante Bologna. In their letter, no, they reported
that when looking for work in Italy, Filipinos are asked if they have driver's licenses, sometimes even requiring having one to be hired. Having a driver's license helps in making a living and for family life, as a valid driver's license will give Filipinos an opportunity to get better work. In short, Mr. Speaker, ang issue daw po na ito ay simula pa 5 years ago ay nilalapit na ho ng migrante sa kanilang embassy doon. At marami na ring mga dialogues sa pagitan ng embassy at ng migrante para matugunan ang issue na ito. Ngunit hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ng negotiations. Maaari ba tayo, Mr. Speaker, manghingi ng update mula sa DFA tungkol dito? Speaker, may I confer with DFA to provide the data? Yes. Thank you. In addition, Mr. Speaker, the latest update is that Migrante Bologna requested for another dialogue with the Philippine Consulate General of Milan, but this has not been addressed yet. No response has been received as of this moment. Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Yung dati pong format ng ating driver license po, ay nag-iba. That's why ngayon may pending request po ang Department of Foreign Affairs sa gobyerno ng Italia para i-recognize po nila yung panibagong format po ng ating driver's license. So sa ngayon, pending pa rin po yung request ng ating gobyerno through the DFA na ma-aprobahan po yung request natin na ma-recognize yung panibagong format ng mga driver's license po ng ating mga kababayan sa Italy, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, nananawagan po ang mga Pilipino sa Italy na magkaroon na ito ng agarang solusyon. Paari ba nating asahan ng DFA na magkaroon po ng aktibo na pagtutulak pa? At kung ano pa ba yung mga pwede nating gawin para ito ay mapabilis? Dahil nga ho, umabot na ito ng 5 taon at mag-6 na taon na. At hanggang ngayon ay hindi pa rin po nare-resolba. Yes, we do acknowledge, Mr. Chair, that medyo tumagal po ito. But again, consistently po ang Department of Foreign Affairs ating embahada ay patuloy po yung kikipag-usap po sa gobyerno ng Italia patungkol po dito sa issue ng driver's license. Yun nga, ultimately, it will also depend on the approval of the Italian government. But definitely, we can assure po, ang sabi po ng Department of Foreign Affairs, lalo na sa ating mga kababayan sa Italia, na binibigyan po nila itong pansin at patuloy po yung koordinasyon nila sa sa Italian government para po ma-recognize na po itong panibagong format ng driver's license po ng ating gobyerno. Mr. Speaker, maasahan ba natin na makakatanggap po tayo ng sagot mula sa Philippine Consulate General of Milan dito sa liham na pinaabot ng migrante tungkol sa issue na ito? At isa ho sa kanilang natala na panawagan ay magkaroon ng agarang dialogo tungkol dito para malaman nila yung timeline, ano bang gagawin para ho mapabilis ang negosasyon at mapalakas yung panawagan nila para ito ho ay matugunan. Basta sa parte po ng Department of Foreign Affairs through our embassy, nakaka-assure po ang ating kinatawan ng Gabriela na agaran pong makikipag-ugnayan at nasa madaling panahon ay ma-aproba na po. Pero tatingnan na rin po natin ito anong partisipasyon dito ng Department of Migrant Workers. So ang sabi po ng Department of Foreign Affairs sa kanila pong hanay, approval po ito, ang timetable po ay nakasalalay po sa approval ng Government of Italy. Hindi po tayo maka-impose doon. So mag-aantay po tayo sa kanila kung kailan po sila papaya ma-approve itong request natin. Pero definitely, kung sa parte po ng Department of Foreign Affairs, ay we can assure the good lady from Cabrera na tuloy-tuloy po ang ating koordinasyon at request sa gobyerno ng Italia, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, sa ganitong update, at talagang makakatulong kung makakapag-usap mismo yung mga affected natin na mga workers, mga Pilipino overseas na tungkol ho sa issue na ito. At asahan niyo po na aktibong babantayan ng representasyon na ito
hanggang sa matuloy ang dialogo at matugunan natin ang issue na ito na panawagan ng ating mga migrante. Maraming salamat, Mr. Speaker, Mr.